Sir, ano lang po yung pinangangabahan natin overnight, yung sa mga susunod na oras, at gaano ba kabilis yung pagtaas ng tubig ngayon? Dumidilim ngayon dahil sa gabi na. Inaasahan natin na tataas ang Marikina River. Patuloy ito dahil sa nakaraang 3 oras ay double digit ang rainfall count na naitala sa mga kabundukang nakapaligid sa Marikina. 27 millimeters, 44 millimeters, 50 millimeters. Napakataas nito. Umula na ng nakaraang 2 araw at itong kaninang madaling araw, alas 3, ay nag-critical level na ang Marikina River. Tumila ang ulan, bumaba ito hanggang 13.5. Pero nung nag-high tide at ngayon ay umulan muli ng 3 oras na sunod-sunod, ay tumaas muli ito. At inaasahan natin ito, aabot ilang sandali na lang buhat ngayon, critical level at 15 meters at patuloy pa. At napakahirap pag-evacuate, lumikas kung madilim. Kaya sa ngayon pa lamang ay sinabihan natin ang mga komunidad na nasa mababang lugar, yung mga low-lying communities natin, na magsagawa na ng preemptive evacuation. At dahil dito, binuksan na natin halos lahat ng ating evacuation center. Kanina ay may 28 tayong evacuation center na bukas. Ngayon ay mayroon tayong 45 evacuation center na bukas. At ang ating mga rescue units, yung mga rescue equipments natin naka-preposition, hindi na lamang ito naka-preposition ngayon, kundi ginagamit na ito ng ating mga personnel upang maisagawa yung tinatawag nating preventive evacuation. Lalo na doon sa mga nasa kabilang sa vulnerable sector, yung mga pregnant women, yung mga persons with disabilities, at yung mga senior citizen, yung may mga edad na. Sa ngayon, sa H. Bautista Elementary School, ay meron ng mga nag-preventive evacuation. Mga pamilyang mayroong miyembro na PDL o yung persons with disabilities, yung may mga buntis na mga babae. Pati ang mga barangay natin, pinapaikot din natin ngayon, lalo na dito sa lugar ng River Park, dahil tumaas na ang tubig at patuloy na tumataas. Kung meron pang mga naiwang mga nakaparadang sasakyan o mga gamit na maaaring ilikas, ay tinutulungan na natin maglikas sa pamamagitan ng ating mga barangay. Ano ba ang kaibahan itong Grace Day sa mga nakaraang mga bagyo? Parang sabi nyo hindi masyado malakas dito, pero parang gusto mas malakas dito. Hindi malakas dito sa lugar ng Marikina. Sa Metro Manila, ibinaba na ang signal number 1. Binabana from signal number 2, binabana sa signal number 1. Ngunit ang ating binabantayan, lalo na dito sa Marikina, dahil ang katabing lugar ng Marikina ay ang Rizal. Lalo na yung bayan ng Antipolo, Upper Antipolo, na kung saan naroon yung Marikina River Basin na nasalanta na rin dahil nga hindi na ito makaipon ng maraming tubig dahil sa deforestation na nangyari. Yung Wawa Dam ang gagaling sa lugar ng Montalban. Ito yung mga upstream communities ng Marikina. Yun yung binabantayan natin ngayon. Napakalawak ng sakop ng bagyong Christine. Ito yung kakaibahan tulad dun sa mga nakaraang bagyong dumaan dito. Maaaring malakas, ngunit nakatutok lamang sa maliit na lugar. Napakalaking lugar ang sakop. Kaya maaaring mahina ang pagulan dito sa Marikina dahil ang Marikina ay isang downstream community, lalo na itong Marikina River. At nakikita natin ngayon, malakas yung maaaring mahina ang ulan, umaambon lamang, pero napakalakas ng agos ng tubig. Ibig sabihin, nanggagaling ito sa upstream communities o upstream area ng Upper Antipolo, yung Montalban, San Mateo. Ganito yung dapat pagtingin natin sa kabuuan, systemic, hindi maaaring tingnan lamang yung isang lugar o isang komunidad na ligtas. So sir, parang supposedly by 16 meters, doon pa lang kayo talaga mag-evacuate kasi 15, dapat prepare to evacuate pa lang, pero at this point talagang kung ang protocol na ginagamit natin, ang protocol na meron tayo at 15 ay ready to evacuate, pinagahanda. Pero ngayon ay nababago ito dun sa mga gawi o ginagawa ng mga tao dahil yung abundance of caution, ine-exercise nila, ginagawa nila yung abundance of caution. Lalo na gabi,
yung karanasan ng Marikina noong Mundoy, hindi na nakakalimutan ito. Dumating ang malakas na bagyo at pagbaha ng Mundoy nung madilim, kalagitnaan ng gabi. At napakahirap mag-evacuate, lalo na doon sa mga magre-rescue, hindi makita ang mga dadaanan. At ang pagtaas ng tubig dahil nga sa new normal o dahil sa climate change na nararanasan natin, pabugso-bugsong pagulan na malakas, ay talagang mabilis din ang pagtaas ng tubig baha. Tandaan natin, ang pagbabantay hindi ginagawa lamang sa isang partikular na komunidad, kundi ginagawa sa kabuuan at sa mga katabing mga komunidad, lalo na kung ang komunidad na tinutukoy ay yung nasa downstream community. Dapat higit ang pag-iingat tulad ng meron tayo sa Marikina na isang downstream community. Ako na namin, sir.